Okay, good morning class. Good morning, sir. I'm Aldrin Ramos Dayaw and I'm your teacher in Arts. Ayan. Bago tayo mag-umpisa, tumayo muna tayo at manalangin. Ayan. Ayan. Bow your head. Ayan. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, true source of life and wisdom, give me an keen sense of understanding, attentive memory, and the capacity to grasp things correctly. Grant me the grace to be accurate in my exposition and the skill to express myself with clearness and clarity. Be with me at the start of my work, guide this progress, and bring it to conclusion. Grant this through Christ our Lord. Amen. The Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Wag muna tayong upo. Tayo muna tayo. Then, paano? Shake your hands. Yan. Shake your hands. Yan, very good. Sideward. Yan. Malakas, para magising yung mga diwa nyo. Then, taas. Yan. Then, count of 8 jumping jacks. Okay, sabi na. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, I mean now, take your seat. Then, bago tayo mag-umpisa, check ko muna yung mga attendance nyo. Dylan David. Present. Present. Very good. Putoy David. Present. Present. Kaykay Garcia. Present. Butbut Bondok. Present. Elio Garcia. Absent. Absent. Jan. Absent din. Absent. Ay, Si mga lahat ng present ngayon. Very good. Naligo ba kayo? Opo. Ayan. Did you brush your teeth? Opo. Very good. Kailangan nyo maligo Yan, araw-araw bago pumasok para naman magising yung diwa nyo. Game. Punta na tayo dito sa ating topic. Pag-ibasa. Arts. Arts. Spell. A-R-T-S. Very good. Yan. A-K-A-B-T-S. Very good mga bata. Arts. Pag sinabing arts, ano ang pumapasok sa isip nyo kapag arts? Painting. Painting. Very good. Drawing. Drawing. Very good. Tattoo. Tattoo. Okay, pwede yan. Ikaw? Wala. Sige. Mamaya, ano mo yung arts, mga arts. Arts. Ang ibig sabihin ay the expression or application of human creative skills and imagination, typically in a visual form such as painting or sculpture, producing works to be appreciated primarily for their beauty or emotional power. Yan. So yung arts daw, nagagamit daw natin yung mga emosyon natin sa arts para makagawa at makalikha ng magandang gawain. Arts, mga akdang mga gawa, mga painting, drawing. Kung yung ginagawa mo galing sa puso mo, sa loob mo, at yun, magagawa mo ng maganda dahil express, yung expression mo, pwede mong iguhit. Yan, very good. Then, ang Tagalog ng arts ay, ang Tagalog ng arts? Singing. Very good. Singing lang. Sining. Yan. Sining sa Tagalog. Yan. Ang arts, magagawa natin ng arts sa pamamagitan ng ating imagination. Yan. Yung mga naiisip natin, pwede natin bago tayo makagawa ng mga magandang akda. Yan. Painting, drawing. Yan. Tama ka kanina. Yan. Kasama din yan sa arts. Pati yung tattoo. Pwede din isali sa arts. Lahat ng nakikita natin dyan na object ay arts. Yan. Very good. Arts. Siyempre, meron din mga taong magagaling sa arts. Tulad ng mga tattoo artist, yung mga painter. Meron silang kakayahan. Skills. Yan. Meron silang skills. Then, expression. Hindi mawawala ang expression sa ating arts.
Yan, expression. Bago tayo punta sa ano, sa ating pangalawang topic, dun muna tayo sa arts. Arts sa Tagalog ay sining. Ang arts, madami din pwedeng gawin sa arts. Ayan, tulad ng paglililok. Alam niyo yung paglililok? Pagpapay sa bakit. Fotografiya. Sining, pagganap. Sayaw. Oh, Sayaw. arts din yung sayaw. Bigyan mo nga ako ng example ng sayaw. Ilan? Plan. Aganan ni. Alam mo na ka? Yan. Musika, arts din yun. Teatro at madami Okay, pa ikaw. iba. Barag. Yan. Hindi ka barag. Yan, alipya. Yan. Ang tawag dyan ay arts. Yan. Barag yung babi. Arts. Also, sa Tagalog, sining. Then, ginagamitan natin siya ng Ika, imagination, skills, expression. Tapos, sa arts, kasama din yung painting and drawing. Paglililok, fotografiya, lahat ng yan ay nakapaloob sa arts. Yan. So, punta tayo sa pangalawa. Punta tayo sa pangalawa. Shape. Shape. Spell shape. S-H-A-P-E. Yan, very good. Sa Tagalog, ang shape ay Hugis. yan, hugis. Sa Tagalog ay hugis. Yan. Shape ay hugis. Example, anong hugis nito? Circle. Circle. Very good. Itong cellphone. Rectangle. Rectangle. Very good. Ayan. Mamaya, meron akong mga dito. Ang salitang sining ay ginagamit upang ilarawan ng ilang mga gawain o mga paglikhang gawa ng mga tao na may kahalagan sa isipan ng tao na patungkol sa isang pagkakaakit sa mga pandama ng tao. Kung kaya ang isang sining ay nagagawa kapag ang isang tao ay napapadama ang kanyang sarili. Yun yung sinasabi natin, pag damang-dama mo yung gawa mo, at sigurado yun ay maganda dahil galing yun sa puso. Kung kaya ang isang sining ay nagagawa pag ng isang tao ay napapadama ng kanyang sarili. Ilan sa mga sining ay magagamit sa isang diwang praktikal katulad ng mangkok na putik. O, yung mga mangkok na putik, yung mga ginagawa ng mga napapanood natin sa YouTube. Mangkok na putik, yung mga paso, yung ginagawa. That's called arts. Yan. Mangkok na putik na insikultura o inukit. Yung mga inukit na mga kahoy, yung iukit yung mga mukha ng Panginoon, mukha, kahit anong mukha, basta inukit, tawag doon din ay arts. Kapag lalagyan ng mga bagay-bagay, yun. Kunwari, for example, paso. O, arts din yung paso. Yan. Maraming mga tao ang hindi sumasang-ayon sa kung paano bibigyan ng kahulugan ang sining. Maraming mga tao ang nagsasabi na ang tao ay sumusulong na makalikha ng sining dahil sa kanilang panloob na pagkamalikhain. Yun daw. Pagkamalikhain, pwede din sa arts, sining. Kailangan maging malikhain. Sa English, magiging creativity. Yan, creative. Yan. Dahil sa kanilang panloob na pagmalikhain. Kabilang sa sining ang pagguhit, drawing, tama kanina. Pagpinta, tama. Paglililok, fotografiya, sining, pagganap, sayaw, musika, teatro, and madami pang iba. Lahat ng nakikita natin dyan sa paligid, pwede natin sabihin na arts. Yan, very good. Picture. Very good. Arts din yon. Yan, yung mga nakikita natin. Arts. Yung kunwari, for example lang, yung papel. Kinrampo lang natin yung papel. Yan, kunwari, papel naman. Yan. Nilukot natin yan. Nilukot, papel yan. Tawag na din dito agad ay arts. Yan. Lahat na nakikita natin dyan ay arts. Very good. Then, punta na tayo. Tama na tayo sa pangalawa. Shape. Sa Tagalog ay hugis. Yan. In the virtual arts, shape is a flat enclosed area of an artwork. Create true lines, textures, colors, or an area enclosed by other shape, such a triangle,
Circle and square likewise, a form can refer to a three-dimensional composition or object with a three-dimensional composition. Yan. Shape. Then, meron tayong two main types of shape. Yan, there are two main types of shape. Geometric and organic. Ayan ang example ng organic. Ayan. Hindi natin masasabi kung anong klaseng shape sila, basta ganyan yung example ng organic. Yan. Okay. Sa geometric, sinong may alam ng geometric? Anong example ng geometric? Magbigay. Example ng geometric. Mali. Pwede. Ang mga example ng geometric ay ang mga to. Yan. Square. Square. Yan. Very good. Sa Tagalog, kahon. Yan. Square. Sample na ng geometric. So, ikaw, but. Aline. Saan mo ilalagay ang hugis na to? Punta ka dito sa gitna. Para sa'yo, saan mo ilalagay ang hugis na to? Yan. Sa organic ba o geometric? Ang hugis na yan. Mali. Ang mga ganitong hugis ay example ng organic. Ayan. Yan. Tignan nyo na maigi ah. Ganyan yung mga example ng organic. Yan. O, ito. Saan ito? Lan. Yan, very good. Palakpakan natin, Dylan. Very good. Ang circle ay kasali sa geometric. Yan. So, lahat ng mga sasabihin ko, yan, ito yung mga hugis na nakapaloob sa geometric. Anong hugis ito? Heart. At ang heart ay kasali sa geometric. Very good. Ang heart also kasali sa geometric. O ito, cone. Saan madalas makikita ang cone? Ice cream. Ice cream. Very good. O, di ba? Cone ng ice cream. Kasali siya sa geometric. Yan, cone. Ito, anong tawag nyo dito? Right triangle. Right triangle. Kahit tawag siyang right kasi bandang right. Yan, very good. Bandang left, wala. Walang bandang left. Yan. Right triangle. O ito, hugis cellphone. Anong tawag dito? Rectangle. Rectangle. Yan, nababasa naman, di ba? Rectangle. Kasali sila sa Geometric. geometric. Very good. Labing na ng kanyang. Geometric. Hindi mo na yun eh. Triangle. Saan nilalagay ang triangle? Sa Geometric. organic ba o geometric? Geometric. Geometric. Very good. Dahil makikita naman natin ang pinagkaiba ng geometric sa organic. Yan. Yan. Ito, saan makikita ang hugis na to? Ellipse. Geometric. Geometric. Parang oblong lang pero ang pangalan niya ay ellipse. Pwede ba siya maging bola? Hindi. Bola ng pwede. Yan, ellipse. Up, down ka. Up, down. Salbog ka mo. Saan makakita ng star? Sa langit. Sa langit. 88. Pag may nakuha ka ng award, ang bibigay din sa'yo ay Star. Yan. Grade 1. At kasali sila sa Geometric. geometric. Very good. Ayan. Ito na yung mga medyo mahihirap na hindi natin masyado nakikita sa mga bagay-bagay na hugis. Ang tawag dito ay pentagon. Hugis bahay. Pentagon. Ayan. Pentagon. Pentagon. Sige, sasabi natin mga pentagon. Ayan. Tapos,
Decagon. Decagon. Makikita na siya, madami siyang kanto. Ano? Tawag dyan, decagon. Yan, very good mga bata. Then, heptagon. 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 Marami rin siyang kanto. Marami din siyang kanto. Yan. Kasali din sila sa Geometrics. geometric. Very good. Yan. Ito, trapezoid. 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 Yan. Kasali din sila sa geometric. Yan. Very good. Very good mga bata. Then, parallelogram. Parallelogram. Yan. Parang siyang diamond pero tagilid. Tawag dyan, parallelogram. Sa mga shape, Shape. Ala, ugis. Kasali din siya sa geometric. Okay, geometric. Yes, meron na tayong last na dalawa. Tawag dito ay Hexagon. 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 Kanina sila Tandaan nyo yung mga pagkakaiba nila ng mga guhit para pag ano nyo ulit, di alam nyo na kung ano sila, organic or geometric. Ang tawag dyan ay two main types of shapes. Yan. Hexagon. Yan. May ito niya ako natin. Nilipat mo yan, oh. Ayun din eh. Then, the last one is octagon. Yan. Kasali din siya sa Geometric. geometric. Yan. Yan ang topic natin ngayon. Ang different kind of shape at arts. Yan. Yan. So, ano nga ulit ang ating dalawang two main types of shape? Geometric, organic. Very good. Yan.